Sa mga drone fanatics dyan, or mga gustong magkaroon ng drone, panoorin nyo to. At i-unbox natin itong DJI Mini 2 SE. So ayun, i-unbox natin to DJI Mini 2 SE. Tingnan natin kung ano meron sa kanya, yung specs niya. Pag-uusapan natin yan. So tara. Pag open mo ng box, binuksan ko na siya actually. Kasi kahapon, last day ko siya binili. And then, ngayon ko lang may video. So yun, pagbukas mo, makikita mo agad yung drone unit talaga niya. So we will take this one out. Yun. Medyo malaki din pala siya. Yung expect ko sobrang liit. Kasi since it's mini, sinasabi na mini. Pero wow, hindi na masama. So, maganda. And then, pagbukas mo, ito yung makikita mo. Then yung accessories niya nakasama. At remote control. Remote control niya. Ganda ng remote control, no? Bigat. Nice. So, ayun. So, ito lang yung nilalaman ng box niya. And included dito is, sa loob ng box, yung propeller. Nandito sa box na yun. Battery. Kasama syempre mga cable ng RC. Meron din siya dyan. Manuals, remote control, at yung mga extra propeller. Ipakita natin dyan. Saka may screw din siya kasama. So, ito, ang drone unit lang talaga siya. Nung nagtanong ako nito sa mismong store ng DJI, meron silang in-offer sa akin na bundle na may kasama ng 2 batteries, extra 2 batteries, saka mga 4 na propeller o 6 or to 8 propeller, saka meron siyang charging port ng battery niya, then waterproof bag. So ipapakita ko dito sa link, papakita ko sa screen yung sinasabi ko sa inyo. So ayun, buksan na natin. So ayun nga, ito yung drone niya mismo, unit drone. Wow, tingnan nyo. Ganda ng kulay. Ito yung cover ng sa camera niya. Oh, nakatakot. Yung price pala nito, kung hindi nyo itatanong, kung gusto nyo malaman yung price nito, nabili ko siya is 15,500. Ito, bundle. Actually, hindi siya bundle eh. Mali. Sorry. Careful tayo kasi parang mahal talaga para sa akin. Since this is my first drone, totoo, gusto ko talaga magkaroon ng drone. Lalo pat DJI. Quality talaga. Maganda ang quality ng DJI. So, ayun. Ito yung drone unit. Remote control. And then, yung mga kasama niya dun sa box niya. Tignan natin kung anong mga laman. Okay. Manual guide ng unit. Then, may pa-sticker sila. Nice. Ganda. DJI. Parang electronic design. Ayos to. Pwede ko itong idikit sa remote control or doon mismo sa drone unit. Sabi muna natin yan. Ito yung mga kasama niya. Ayan, pagbukas mo ito, included itong yung mga cable port niya, cable wired, na pwede siya sa C-type parehas. Yung dalawa C-type, yung isa C-type din, yung kabilang dulo is parang hindi naman USB to, diba? Basta siya yun na yun. So yung nakasama niya. Then what is this? Ito yung extra propeller. So bali dalawang set. Dalawang pair. So pwedeng dalawa lang.
mapalitan mo in case na masira yung ano. Ayan ang kasama nito, screw. Ang cute ng screw niya. Yun, so yun. Yun pong laman ng kasama niya sa box. Ano pa ba? So itong mini S2 ay mini 2 SC, yung meron siyang 249 grams na bigat. 249 grams na bigat and easy to use. Ang kagandahan din dito is 10,000 kilometer. Ay 10 kilometer pala ang pwede niyang ilipad, yung layo ng lipad niya. Isipin niyo yung 10 kilometer, yung malayo yun. Hindi mo na siguro makikita to sa ere. Nasusubukan natin yan pag pinalipad na natin. Pero sana naman bumalik sa akin. At ito yung controls. Tingnan natin yung battery. Oh, sana dito yung battery niya. Ano ba tanggalin to? Masira ko pa. Okay, bigat ng battery niya. Ang battery niya is lithium oil, basta yun na yun. Ala, mali na. Battery. Tapos kahit gano'n pala kakalakas yung hangin, ang wind resistance nito is 5 level. So ibig sabihin, kahit malakas yung hangin, kayang-kaya nitong drone na to. Stable pa rin yung kuha ng video natin kahit sobrang malakas ang hangin, level 5 ng hangin niya. Light and portable. Napaka-light niya, sobrang magaan lang siya. Pero since first time ko makahawak ng itong drone, masasabi ko may bigat siyang konti pero light pa rin daw to. Tingnan nyo naman yung camera niya. Nice. Tingnan ng camera. 360 yan. Oh, hindi, I mean, diba? Nice one. Mayroon sa remote control. Okay. Yung remote control niya, dito nyo ilalagay yung cellphone. And then, what is this one? Dito yung joystick. Nakakabit siya sa likod. Magkabilang dulo. So, try natin tanggalin. Wala. Ano ba to? Ayun. Oh, screw siya. So, pwede mo siyang i-detach. Kung hindi mo na gagamitin, ibalik mo lang. And then, i-attach mo na lang. Nice. Ganding. Bigat ng remote control niya. So, ito yung mga function niya. Yung function niya is cinema. Hindi ko alam. Normal mode and sports mode. Ito yung on-off. At ito yung home. Parang halimbawa gusto mo siyang pabalikin, pipindutin mo lang siya dito. Then kung sana yung drone, babalik sa kung saan siya galing. Galing, di ba? Kung titake ka ng shot ng camera or record ng videos, nandito lang, i-click mo lang siya siguro. Then magre-record na siya. Ito, I'm not sure kung ano yung function nito. Maybe dun sa camera. Yung parang igagalaw mo yung camera kung saan mo gusto makuha yung video. Ayun. So, ayun lang. Pero kung kukuha kayo ng bundle nito, na may kasama ng extra batteries, waterproof bag, which is maganda kasi kung gusto mong dalhin siya, may lagayan siya. Unlike ito, ganito lang siya, wala siyang lagayan ng bag, hindi siya parang safe kung ilalagay mo lang sa kung saan. At least dun sa bag na yon, sure ka na fitted siya dun, na hindi siya masyado magagalaw, and waterproof yun. Then ay papakita ko dyan yung sa screen yung bundle na sinasabi ko. Siyempre medyo pricey yun,
nag-worth siya, nagre-range siya ng almost 26,000. Compare mo din to sa unit niya lang kasama remote control is kuha ko siya ng 15,500. Sabi niya na naka-sale na daw yun. Ang normal, regular price niya daw is nasa 20,000 daw kung bibili ka. Sabi nila until this month na lang yung promo nila. Sa SM ko siya pinuntahan. SM DJI mismo store mismo ng DJI. So yun, bali pag-usapan natin yung specs ng drone na to. Tingnan natin kung ano meron sa specs niya. Yun nga, 246 grams to 249 maximum. Makikita nyo naman yun dito. Dito yung nakalagay is ayun. Saan na ba? Nakita ko yun dito. Basta nasa 250 yung bigat ng drone na to. Ayun, nakita ko na. So, ito, kasi sabi ko 249 grams yung bigat ng drone na to. Then yung maximum flight distance niya is 15.7 kilometer. Then maximum speed 5 milliseconds. Millisecond ba to? Yeah, I think so. Milliseconds. Maximum takeoff niya is 4,000 meter. Maximum flight, o nga pala, 31 minutes ang maximum flight. I mean, yung itinatagal ng battery niya is 31 minutes for flying lang. So, mas maganda siguro talaga na bumili ka ng extra batteries o kunin mo yung bundle na ino-offer ng DJI. Extra 2 batteries. Para kung gusto mong mas mahaba pa yung flight na magawa mo sa drone na to, at least may extra battery ka. And then wala pala siyang kasamang memory card nung nakuha ko, which is meron siyang memory card slot dito, andito. So hindi ko na siya binilhan since talagang budget lang yung ating pera para dito sa drone na to. Since first time naman natin na magkaroon ng drone, try natin kung i-upgrade pa natin, dadagdagan pa ba natin ng syempre memories, batteries kung kailangan. So ayun lang yung kasama niya. Ito yung screw, mini screw niya, ang cute. Then yung dalawang extra propeller and dalawang hindi siya USB cable, C-type cable para siya dito sa remote control natin. Ito, huwag kayong mag-alala kasi ito design talaga to sa mga iOS and Android users. So ito, cable niya, i-attach nyo yung cellphone nyo dito, then i-connect nyo to. Either iOS user ka or Android user ka. Pero yung sa Android is ano lang siya, C-type. Hindi. Meron din pala siya ditong yung isa nga, hindi ko nakalimutan ko yung tawag dito. Meron pala siya. So, any phone, pwede pala dito. So, i-connect mo lang siya dito. Then, connected siya dun sa phone mo. Just ikakabit mo ng ganito. Ay. Yun. Diba? Ganda niya. Ganda niyang tingnan. Remote control. Let's see kung anong meron sa pagpapalipad natin. Sa mga nakikita ko, siniset up mo nila yung drone and kailangan mo muna siyang i-calibrate. So hindi ko pa naman siya papaandar o na-open o i-calibrate. Magpapalit pa rin na natin siya. Doon natin siya i-calibrate and then isa-set natin yung settings niya kung ilang distance so, gusto mong iset sa kanya.
bago mo siya paliparin. Need i-calibrate yung drone bago mo siya paliparin. So, ayun lang sa ngayon. Nakita ko lang kung anong meron dun sa box. Kung anong unit ang meron. So, ito, remote control lang. Unit ng drone unit. Tapos, screw, dalawang cable, dalawang propeller, and then yung manual guide, and then yung sticker. Worth is 15,500. So, ayun. Bali sa next video, papakita natin kung paano pag setup nito, and yung sa flight, pagpapalipad natin. So, isi-search ko pa muna siya. Titingnan ko kung ano ba yung makikita ko dito. So, ayun guys. Kung sa mga drone fan dyan na gusto magkaroon nito, pag-ipunan nyo. And then, bilhin nyo. Purpose naman ito kung bakit ko siya binili is syempre for vlogging. Since cook and travel yung vlog natin. So, itatry ko kuha ng mga videos sa lugar-lugar. Lalo na yung mga yes, of course, alam niyo na. Dami ko na sinabi. So, ayun. Thank you for watching this video. And see you for my next video.